Dear Alab Stories, unang-una, salamat sa pakikinig sa unang part ng kwento ko. Nakita ko ang ilang reaksyon at naisip kong oo nga naman, bitin ang istorya ko. Anyway, tulad ng alam na ninyo, ako si Catherine, OFW. Nagtiyaga para matulungan ng mama at ang bunso kong kapatid na si LV. Akala ko kami nang magkakatuluyan ni Marco, ang childhood sweetheart ko. Pero may iba palang plano ang kapatid ko sa kasamaang palad. Nakalaunan, blessing in disguise din pala. Si LV ang gumawa ng paraan para may mangyari sa kanila ni Marco. Pero mali ring sisihin ko ang kapatid ko kasi alam ko naman na kung hindi gusto ni Marco, wala ring mangyayari sa kanila. In short, ginusto rin niya. So ayun nga, kung kailan ayoko nang mag-renew ng contract ko sa Singapore as a round-the-world travel specialist, kung kailan akala ko uuwi na ako para magpakasal kay Marco, saka ko nalaman na matagal ng buntis ang kapatid ko. In fact, kabuwanan na nang malaman ko. Pakiramdam ko, pinagtulungan nila ako. Ang masakit doon, kasabwat pati si Mama. Kaya bumalik akong Singapore na ang bigat-bigat ng loob at walang plano. Uminom ako sa bar at nakita ko doon si Sir David, ang boss ko sa travel agency. Amerikano, at kare-resign din lang at pabalik na sa Amerika kasi tulad ko, naloko ng fiancé na Singaporean. That night, may nangyari sa amin. Ilang ulit. Naglumandi ako nung gabing yon. Siguro nagwalang itatawag ng marami. Hinatid ko si Sir David kinabukasan sa airport. Nag-coffee lang kami at naghiwalay ng may ngiti sa mga labi. Sa isip-isip ko nun, kung nasa isang pelikula kami, siguro pipigilan niya ako o pipigilan ko siya. Hindi siya sasakay ng eroplano at ilalahad niya sa akin ang tapat niyang pag-ibig at hangarin. And we will live happily ever after. The end. Kaso, hindi naman ito isang pelikula. Hindi na siya nag-message sa akin pagkatapos nun. Ako naman, naging busy na rin sa pag-aayos ng buhay ko. Ang dami kong kailangang asikasuhin. Pero una siguro ang mga naiwan kong obligasyon sa Pilipinas. Una, hindi ko pwedeng itiwangwang ang bahay at building ko doon. On second thought, naisip kong siguro okay na rin na may investments ako pero sa totoo lang, nawala na talaga ako ng ganang umuwi. Siguro matatagalan bago ako makapag-move on kaya naisip kong kumuha ng katiwala. Nakakita naman ako. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Hindi ko pa rin matiis kaya sinagot ko. Anak, kamusta ka na? Okay lang po. Napatawag kayo. Ewan, hindi ko maibalik ang warmth. Mabigat pa rin ang loob ko. Pero parang hindi naman niya napansin. Kung sa bagay, kailan ba siya naging sensitive sa feelings ko? Alam kong galit ka pa sa amin, anak. Pero baka lang ko gusto mong makita ang pamangkin mo. Babae, kamukhang kamukha ni LV. Sana sa mukha lang, wag sa ugali. Tingnan ninyo't baka may kaliskis na tulad ng mami niya. Bigla kong naikomento. Ang init-init bigla ng ulo ko. Heto ako, hindi pa rin alam kung ano ang gagawin sa buhay ko. Magre-renew pa ba ako ng kontrata? Lilipat sa ibang bansa? O uuwi sa Pilipinas? Tapos parang walang nangyari at tiyaran. Heto na ang bunga ng pagtataksil nila sa akin at dapat akong matuwa. Sorry, pero hindi ko pa kaya. Masyado pang maaga. Alam kong walang kasalanan ng bata pero malaki ang kasalanan ng mga magulang. Hindi pa yun ang panahon. 2 linggo pa lang akong nakakabalik sa Singapore. Pakiramdam ko, ninakaw ang buhay ko. Ang hirap ipaliwanag ng feeling. Anyway, sa puntong yon, naghanap ang kumpanya ng gustong lumipat sa ibang offices namin. Parang sinilihan ng puwet ko dahil gustong-gusto kong lumayas. Magpakalayo-layo. Bakit nga kaya kapag nabibigo ang isang tao ang unang gustong gawin ay magpakalayo-layo? Naisip ko, parang masarap magpunta sa Amerika. Sundan si David doon. Pero ni hindi ko alam kung saang stage siya sa Amerika. Ni hindi kami Facebook friends. At alam ko magiging napaka-creepy kung i-add ko siya. Noon, hindi ko ina-add at tinatangkang hanapin man lang kasi professional ang relationship namin. At ever since may nangyari sa amin over a month ago, parang nahiya ako. Ewan ko ba, hindi ako marunong sa mga ganyan. Palibhas sa first boyfriend ko si Marco. High school pa lang kami na.
Hindi na ako updated kung ano ba ang uso. Never pa akong nakasubok ng dating apps. Pero sumubo ng one night stand. Ay, sumubok pala. Charot. Pwede naman pala akong maging maldita kapag nakainom. Anyway, sa tuwing naalala ko si David, napapangiti ako. Pero meron din konting lungkot kasi life must go on, di ba? Alangan namang binabangungot pa ako. Mananaginip na naman. And so habang tinitignan ko ang available slots ng offices namin worldwide, hindi ko na lang inisip si David kahit may opening naman din sa States. Mas maganda kasi ang offers sa Europe. So far, ang choices ko ay England, Italy at Spain. Dahil elective ko ng college ang foreign language at marunong akong mag-Italian at Spanish, kailangan ko lang hasain ng konti. Habang naghahanda ako para sa interview, nagre-review din ako. Nakapasa naman kaya approved ang transfer ko sa Italy, sa Milan. So 1 month after ma-expire ng contract ko, nag-renew na agad ako sabay lipad sa Milan. Binanggit ko lang kay mama nung paalis na ako. At nung nando na ako, nakakita agad ako ng matutuluyan na affordable. Salamat sa Facebook groups ng mga Pinoy sa Milan. Ibang-iba ang mundo ko bigla. Mula environment, pagkain, at itsura ng mga tao. Feeling ko mabilis naman akong makaka-adjust. Pero 1 month pa lang ako dun, kinabahan na ako dahil iba ang pakiramdam ko sa katawan ko. At isang umaga, nahilo na lang ako. Pagtingin ko sa salamin, kulantang ako nang makita ko ang heartbeat sa leeg ko. Literal na nakikita ko sa salamin yung pagpintig sa gilid ng leeg ko. Alam na alam ko agad kung ano yon dahil sa ilang kwentuhan naming magpipinsa noon, ilang ulit na nabanggit na sign daw yun. Sign ng pregnancy. Bumili agad ako ng pregnancy test at tama ang hinala ko. Buntis ako. Siguro hindi na ako dapat nagtaka dahil ilang ulit naming ginawa ni David. Pero parang ang saklap na noon lang ako lumandi. Naka-jackpot pa. Ang una kong naramdaman, takot. Nag-iisa ako sa mundo, anong gagawin ko? Uuwi sa Pilipinas? Magpapatulong kay mama? Pakikita sina LV at Marco? No, hindi ko pa kaya. Baka ma-stress ako ng sobra. Magpalaglag? Nasa bansa ako na pwede kong ipagawa yon, pero hindi ko kaya. Tutol agad ang kalooban ko. I mean, kaya ko naman sigurong itaguyod ang anak ko. Diyos ko. Sambit ko habang nakatingin sa phone na nakabukas ang WhatsApp. Doon ko pwedeng i-message si David. Ni hindi ko alam kung active pa ang number niya dahil Singapore number yun. Anong sasabihin ko sa kanya? My God, parang nahuhulaan ko nang sasabihin niyang ayaw niyang panagutan. Dahil bakit niya naman gagawin yun? Sino ba namang tanga ang hindi iinom ng proteksyon kung nakalimot gumamit ang kapareha the night itself? Modern na ang panahon ngayon. Pwede nang maagapan ang lahat pero anong ginawa ko? Hindi ako mapakali. Palakad-lakad ako. Kahit na siguro sinong lalaki ang bigla nilang makatanggap ng message sa isang naka-one night stand nito at masabihang nakabuo, siguradong masyashock din. Ni hindi kami close noon sa office. Very professional lang kami sa isa't isa. Mabait siya. Yun lang ang alam ko sa kanya. Diyos ko. Sambit ko na naman. Ni hindi alam kung anong oras nasa kung saan mang state siya nandun. Bahala na. Sabi ko nang magpadala ng message. Hello? Yun lang ang laman ng message ko. Salamat at pumasok naman sa kanya. Hindi pa nga lang nasisin. Sa isip ko, binigyan ko siya ng ultimatum. Kung hindi siya magre-reply within a day, tatawagan ko na lang. Kailangan niyang malaman. Kung ayaw niya, okay lang. Pero kailangan niyang malaman. Itatabi ko na sana ang phone nang tumunog yun. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang message ni David. Hey you, what's up? Ewan ko kung bakit bigla akong napaiyak. Nag-reply ako. May I call you? Siya na ang tumawag na agad kong sinagot. Hello, sir? Bakit ba akong nag-sir pa? Buntis na ako sa anak niya, sir pa din. Hey, what's up? How have you been? Masaya ang tono niya. I wanted to call you but I've been busy lately. May sasabihin sana ako sa'yo. Medyo importante. Okay, Biglang nabahira ng pag-aalala ang boses niya. what is it? Alangan namang magpatumpik-tumpik pa ako.
Sinabi ko na agad dahil wala namang paraan para unti-untiin ko yun. Alangan namang mag-Pinoy henyo pa kami. Lugar ba to? Pagkain? Pangyayari? Tao ba? Oo, tao. Nandito sa sinapupunan ko. Galing sa'yo. Grabe, stressful. Pawis na pawis ako nang sabihin ko sa kanya. Buntis ako, sir. Mula dun sa gabing nagkasama tayo. Diyos ko, parang isang siglong tumigil ang mga sandali. Hindi niya nagawang makapagsalita at wala rin akong nasabi. Maya-maya, nagtanong siya. I don't mean to offend you, Catherine, but are you sure it's mine? Naiintindihan ko naman syempre ang sinabi niya dahil hindi naman kami gaanong magkakilala. Alam nga namang hindi siya magduda. Oo, sa'yo. Wala akong ibang nakasama kundi ikaw lang. Nung umuwi ako sa Pilipinas, wala namang nangyari sa amin ng ex ko. Kasi nga binuntis niya yung kapatid ko. I don't sleep around if that's what you wanna know. I see. Are you still in Singapore? No. Actually, I've moved here in Milan. Akala ko, Milan. agaw niya. Oo, nagpa-transfer kasi ako dito. I'm in Ragusa, in Sicily. Nagulat ako. Akala ko nasa States ka. Nandun ako pero pinapunta ako ni Mama dito. Hindi ko alam na Italian pala ang mother mo. Parang gusto kong mapahiya. Wala talaga akong kaalam-alam sa lalaking to. Yes, my father is also. Pero sa Amerika lumaki si Papa. And as you know, my stepmother is Filipina, so I know how to speak your language as well. Anyway, I'm about 4 hours from Palermo. But I can book a flight today. Can we meet tomorrow? Around 2 in the afternoon. Of course. Para akong nakahinga ng maluwag. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin niya kapag nagkita na kami. I'll see you tomorrow then. Naidikit ko ang phone sa dibdib ko. Kahit paano, masaya akong malamang may masasabihan ako ng sitwasyon ko. Hindi ko kailangang bitbitin mag-isa. Sa gabing yun, halos hindi ako nakatulog. Isang bahagi ng isip ko ang hindi pa rin makapaniwala na totoo ang nangyayari. Pagkakaroon na ako ng anak. Ang bilis ng turn of events. Hindi ko na namalayan kung ano oras ako nakatulog at tanghali na rin ako nagising. Hiningi lang sa akin ni David ang address ko. Susunduin daw niya ako. Ever the gentleman. Naghintay lang ako sa ibaba ng apartment building. At tulad noon sa office, right on the dot, nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin. Narinig ko ang sarili kong napasinghap. Nakakalunod pa rin ang kagwapuhan niya. At siya ang ama ng anak ko. Wala akong inaasahan, maliban na lang siguro sa tulong dahil nag-iisa ako. Pero kung hindi niya kayang i-offer yon, wala din naman akong magagawa. Buongiorno. Bati niya sa akin, nakangiti, saka ako hinalikan sa pisngi. Dumagundong agad ang dibdib ko, ang bango-bango niya. Buongiorno, signore. Oh, please. Nagkatawanan kami. Napasingap ako nang biglang dumako ang palad niya sa tiyan ko. Magaan lang naman ang pagkahawak niya, pero nang mapansing na bigla ako, agad niyang inilayo ang kamay. Scusa. Sabi niya, no, nabigla lang ako. Wala pa yung baby bump. I mean, almost 3 months pa lang naman. May I invite you to my place here in Milan? We can talk there. Tumango ako. Naglakad kami papunta sa kotse niya. Nasurpresa akong meron siyang sasakyan kahit taga Sicily siya, na isang isla sa south of Italy. Kumbaga sa Pilipinas, nasa Metro Manila ako, nasa Palawan siya. How have you been? Tanong niya habang nagmamaneho. Eto, hindi ko alam kung anong gagawin. I understand. Pero anong sitwasyon mo sa Pilipinas? Hindi ko pa rin kinakausap ang kapatid ko, si mama lang. Pero hindi pa rin tulad ng noon. Tumawag siya sa akin nung nanganak si LV. Para bang required ng magpatawad kapag ganon. May mga naiwan akong rentals doon pero ayoko nang umuwi. Pinaasikaso ko na lang sa kakilala ko. I'm very sorry to hear. Okay lang, wala na rin naman akong magagawa eh. Anyway, yun ang inaalala ko dahil buntis ako. Kung uuwi ako, siguradong wala akong choice kung hindi tumira dun sa bahay ko dun. Ayokong gawin yun. Siguro pwede naman akong kumuha ng ibang bahay kahit mas maliit. Siguro pwede rin akong kumuha ng makakasama pero para bang napabuntong hininga ako. Hindi ko rin sigurado. May umuupa naman so may income naman ako pero siguro hindi ako sanay na walang steady income. Tapos buntis ako. I mean,
Steady naman yun, pero in case umalis ang tenant, paano din kung uuwi ako tapos kailangan ko uling magtrabaho abroad, tapos You worry too much. I will help you. We will do this together. napatingin ako sa kanya. Sumulyap siya sa akin, ngumiti, at ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Bigla akong napaiyak. Siguro sa hormones o siguro dahil para akong nakahinga ng maluwag. Ang dami ko talagang isipin na noon ko lang nailabas dahil ayokong tutukan. Masyadong nakaka-stress kung pakakaisipin ko. Nang makarating sa isang apartment building ay tumuloy na kami sa isang unit. Spacious ang apartment, medium-sized, kumpleto. Sala, kusina, 2 kwarto, 2 banyo, terrace. Unit mo to? Bakit walang nakatira? Tanong ko dahil feeling ko, sayang kung hindi nagagamit. Sobrang laki ng rental sa Milan. Ang ganoong klaseng unit, pwedeng umabot ng 100,000 in Philippine peso ang renta. Mas mahirap na walang matutuluyan dito sa Milan. Malapit lang to sa opisina mo. You can stay here if you like. Napatingin ako sa kanya. Ang rental ko sa kwarto sa apartment ay 700 euro na. Ang inaalok niya sa akin, malamang naglalaro sa 2 hanggang 3,000 euro a month. No, this is too much, David. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin sa Sicily. Napatulala ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sigurado ka? Tanong ko. Siyempre naman kailangan kong itanong. Hindi kami magkakilala halos at heto. Inaalok niya akong mag-resign at lumipat sa isang isla sa Italia at wala akong kilala doon. Siya lang. Kung sa bagay, sino rin ba ang kakilala ko sa Milan kung hindi yung mga OFW na nakilala ko rin lang sa internet? Ilang linggo ko pa lang namang nakakaukausap ang mga yon. Ang apartment naman, nasa akin pa ang kontrata kaya pwede ko pang hindi ipasa. Pero parang ang sama ko naman kung ilalaglag ko ang Pinoy na nagpapasablis. Yes, I'm sure. I manage a small business there. Naghahanap ako ng manager. I can hire you. Pwede ko bang pag-isipan? Of course. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para makita mo muna. Sicily is so beautiful, Catherine. But it's serene. Almost too serene compared to Milan and Singapore. Kung alam lang niyang ganun ang gusto ko. Ako ang tipong masaya na sa bahay. Kaya nga may pagka-boring daw akong tao. Minsan na nga lang na good time. Nakabinggo pang mabuntis. Alright, I will come with. Paano nga pala yung papers ko kung sakali? I will take care of it all. Are you sure? Sabi ko. Ilang ulit na higit ang alok niya sa inaasahan ko. Nakangiti siyang tumango. Of course. Thank you so much, David. Iyon lang ang nasabi ko. Nag-uumapaw ang pag-asam. Hindi naman pala ako mag-iisa. Kahit mukhang wala siyang pangakong kahit na anong romantic, iyon lang alok niyang makasama ko habang buntis ako, malaking bagay na. Alam kong hindi siya tulad ng mga Pinoy na konting udyok lang. I love you na ng I love you. Kaya hindi ako umaasa na magiging kami. Siguro friends, co-parents, ganun. Pero kahit yun lang, sapat na sa akin dahil parang wala akong kasama sa buhay at damang-dama ko yun. Napaiyak na ako. Niyakap niya ako. Magaang na yakap. Saka tinapik-tapik ang likuran ko. I'm gonna be here for you and our baby, okay? Salamat, David. Siyempre pagkapanganak ko, pwede naman tayong mag-paternity test. I honestly won't mind. Salamat sa paniniwala at pagtitiwala. I'm giving you my word though that this is your child. Sabi ko, tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha. Stop overthinking this. I will take care of you, Catherine. Pangako niya. Kung alam lang niyang pakiramdam ko, hinagisan niya ako ng salbabida sa gitna ng laot para kapitan. Kung kailan halos wala na akong pag-asang makakaligtas pa. Pinigilan ko ang sarili kong mapanganga nang makarating kami ni David sa Ragusa. Bagong dating pa lang ako sa Italy at wala pang nararating maliban sa Milan Centrale. Balak ko sanang mag-explore. Ang kaso lang, nalaman ko ang buntis ako. Milan Duomo pa lang ang nararating ko. Nakakatuwang kasama si David sa biyahe. May kotse siyang pinarada sa Palermo Airport at iyon ang ginamit namin para makarating sa Ragusa. Pinapaliwanag niya sa aking lahat ang mga nadadaanan namin.
Maliit lang daw ang Sicily pero historically, madaming nangyari at sumakop kaya may influence ng iba't ibang kultura. Ewan ko ba? Parang nai-inlove na ako sa ama ng baby ko habang nakikinig ako sa kanyang magkwento. Kahit tungkol sa kung kanino pinangalan ng Palermo Airport at ang koneksyon noon sa mafia. At kahit out of the way, idinaan niya ang kotse sa mga lugar na sa tingin niya magugustuhan kong makita. Sa madaling sabi, napaka-thoughtful ni David. Lunod na lunod din ako sa ganda ng Sicily. Kumain kami sa isang restaurante along the way. Mabilis ang biyahe dahil wala halos laman ng kalsada. Nang makarating kami sa Ragusa, dinala niya agad ako sa office. Ragusa Ibla raw ang tawag sa lugar na yon. Hagdan-hagdan ang mga bahay, kulay chok karamihan, zigzag at maliliit ang mga kalsada. Kaya pala maliit lang ang sasakyan niya, parang hindi kakasya ang malaki sa mga kalsada doon. Baroque ang architecture kahit saan ka lumingon. Ilan na agad ang nadaanan naming katedral. Sobrang ganda, para akong nasa ibang mundo. Nasa isang hilera ng mga shops ang opisina niya. Pagpasok ko pa lang sa loob, amoy David na agad. Hindi ko alam kung dahil buntis lang ako kaya masyadong sensitive ang ilong ko. Pero may sense siya na kanya lang talaga at gustong gusto ko yun bigla. Maliit lang ang opisina, dahil hapon ay sarado yun. Karaniwang sarado ang mga ganong tanggapan kapag hapon. Tulad ng ibang mga establishmento, umaga at late afternoon lang kung magbukas. May reception desk na mahaba, 2 upuan. Sa likod, may divider. Dinala niya ako doon. May 2 pinto. Kung magugustuhan mo dito, ito ang magiging opisina mo. Sabi niya, binuksan ang isang pinto. May 2 makakasama tayo dito. You will be the manager, of course. We basically do here what we used to do for Transcontinental, only on a smaller scale. The pay will be the same. Walang magiging problema kung ganun. Expertise ko talaga ang ganung trabaho sa tagal ko sa Transcontinental. You're not adding a position just for me, are you? Tanong ko. Ayaw makabigat sa kanya. Sakali mang ginagawa lang niya yon bilang pabor sa akin. Hindi biro ang sahod ko na tatapatan niya dahil managerial level na ako. No, I'm really looking for a manager. It's a bonus that it's gonna be you. May bonus pang anak. Paalala ko. Ang lakas ng tawanan namin. The irony of it all. Lumabas na kami sa office, saka sumakay ng sasakyan. Lumabas na kami sa area na yon at bumalik sa main road. After 20 minutes, papasok na kami sa isang mahabang kalsada. Natanawan ko ang isang gate. May isang lalaking nagbukas niyon. Kumaway sa amin. This is my mother's home. Sabi ni David. Gusto kong tumiklop. Hindi basta home yun kung hindi villa. As in legit Italian villa. Ang lawak-lawak. Puno ng mga puno. Mayroong ilang building sa loob na kahit hindi masasabing mansyon ay malalaki rin. Wala sa loob akong napahawak sa braso ni David. Wait lang. Kabadong sabi ko. Ewan, bigla akong naparanoid na baka mala-telenovela ang nanay niya. Yung tipong nag-i-issue ng cheque para layuan ng gwapong anak. Problem? Anong sabi mo sa mama mo? Kagabi nagkausap kami sa phone. Ang sabi ko may papasyal akong kaibigan. Filipina from Singapore. Wait. Bigla akong napahawak sa magkabila kong sentido. Nakatikwas ang mga hinliliit. Di ba pinayang stepmother mo? Kamusta naman sila ng mama mo? Bigla siyang tumawa. You're overthinking this. Relax. Magkasundo sila. In fact, they're best of friends. Magbabakasyon dito si nanay next month. Para akong nakahinga ng maluwag. Okay. David, medyo natatakot ako kahit alam kong wala naman akong dapat ikatakot. I know. Relax. Mama is a wonderful person. It will be fine. I promise. Tumango na lang ako, kahit talagang kabado. Alam ko naman na protective ang mga nanay sa anak, lalo na kapag Italians. Baka kaya naimbento ang phrase na Mamma Mia. Pagbaba namin sa kotse, tumuloy na nga kami sa pinakadulong bahay. Ang pinakamalaki rin. Noon ko lang na-realize, wala akong alam sa pamilya ni David. Ano ang work ng mama niya? Ang alam ko lang, mga chika ni Eileen na nawala na rin sa isip ko. Basta ang naaalala ko,
Mula raw sa magandang pamilya sa Amerika si David. Dumiretso kami sa kitchen, kung saan naroon ang chubby na Italyana. Maliit itong babae, kahawig ni fairy godmother ng Cinderella. Para itong pinagpatong-patong na bilog. Ulo, bias, puwit. Pero ang mukha nito, sobrang ganda. Medyo mukhang suplada din kung tutuusin. Pero dahil mabilog, hindi masyadong matapang ang dating. Lalo na nang umiti ito. Buongiorno, senyora. Bati ko. Agad siyang lumapit sa akin. Hinalikan ako 3 times. Kaliwa, kanan, kaliwang pisngi. Ngiti-ngiti. Allora, sambit niya. Nakangiti pa rin ang i-analyze ako. Para akong produktong bibilhin kaya kailangang i-check kung walang damage. Mama, Saway dito ni David. Sumagot ito sa wikang Italyano. Ang sabi, kinikilatis ko lang ng maigi. Kung pinayagan mo kung kilatisin yung huli, di sana nakaiwas ka sa problema. Gusto ko isang to. Sinasabi ko sa'yo magaling akong kumilala ng mga tao. Manang-mana ka sa ama mo, mahilig sa asyano. Ilang ulit tinangka ni David na sumingit sa usapan, pero hindi siya makahirit sa bilis magsalita ng babae. Mukhang mabait naman ang isang to. Hindi tulad nung huli mo. Unang tingin ko palang halata ng hindi magandang ugali. Mabuti at Filipina ang nakuha mo. Eksakto, sa susunod na buwan parating si Mirasol. Ipapa-interview ko tong isang to. Pero mukhang mabait naman. Maganda ang bukas ng mukha. Mama, nakakaintindi siya ng Italian. Sa wakas nagawa ng isingit ni David sa usapan. Napahawak sa mga labi ang babae, pero tumawa rin. Nagpatuloy ito sa kaparehong wika. Naku, pasensya ka na sa akin. Kumain na ba kayo? Tinawag niya ang isang kasambahay at sinabing magdala ng pagkain sa komedor kung saan kami nagpunta. Napasabak agad ako. Feeling ko, defense na sa thesis sa dami ng tanong. Taga saan daw ako? Ano daw ang work ko? Hindi ko raw ba namimiss ang mama ko? Ano daw ang plano ko? Mga ganong bagay ba? Talagang ang dal-dal-dal-dal niya. Hindi makasingit-singit si David sa usapan. Hanggang sa hawakan na rin niya ang braso ng nanay niya. Mama, we need to tell you something. Catherine is pregnant, and I'm the father. Natulala ang matanda pero saglit lang. Bigla siyang napatayo at nagbunyi. Sumigaw-sigaw ng paulit-ulit na pagbati. Niyakap niya ako, mahigpit. Saka ikinulong ang mukha ko sa mga palad niya para halikan ako sa pisngi. 3 ulit uli. Ang bilis-bilis niya pa ring magsalita. Panay ang sabi ng mga plano tungkol sa bata. Ang ilan sa mga sinasabi niya, hindi ko na maintindihan masyado kasi ibang dialect. Pero hindi niya maitago kung gaano siya kasaya. You call me mama now. Welcome to the family, my darling. Sabi niya sa akin. Bigla akong napaluha. Napakainit ng naging pagtanggap niya sa akin. At napakalaki ng epekto noon. Kasi nga nagkalayo kami ng loob ni mama. Pero kahit na ganon, heto naman ang isang babaeng nag-aalok na maging nanay ko rin. Nagtagal pa kami sa bahay hanggang sasabihin ni David na ipapakita sa akin kung saan siya nakatira. Pasensya ka na kay Mama. Sabi niya pagkapasok sa isang building sa compound. Iyon pala ang bahay niya. Ilang hakbang lang ang layo sa bahay ng mama niya. Matagal na niyang gustong magkaapo. Ako lang ang anak niya. It's perfectly fine. Nakakaaliw siya. Kung magdedesisyon kang tumira dito kasama ako, dito tayo tutuloy. Naglakad siya papunta sa isang kwarto. This will be your bedroom. Malaki ang kwarto. Mataas ang kisame, maaliwalas. Italian villa style. Pakiramdam ko, nasa isang interior design magazine ako. My God, David! Dito ka pala pwedeng tumira sa ganito kagandang lugar at bahay. Bakit ka nagtagal sa Hindi ko natapos ang tanong dahil na-realize ko rin ang sagot. Ang ex-fiancé niya na nagloko bandang huli, kaya natapos ang engagement at umalis siya sa Singapore. Pero hindi ako makapaniwala na taga rito siya sa ganito kagandang lugar. Napakalayo ng itsura noon sa Singapore na city ang dating. Kumusta nga pala alam ko kung ano ang nangyari sa inyo nung... Shete, hindi ko maalala kung anong pangalan ng babae. Mei-ling, Dugtong niya sa kangumiti. we're okay. We're... Bumuntong hininga siya.
I haven't told Mama yet, but Mei Ling and I were trying to work things out. She will visit me here very soon. She will be staying for a few weeks, maybe a few months, and then we'll see if we can work things out. Bigla akong nagkasamid-samid. Ikinuha niya ako ng maiinom. Are you okay? Yes, wait. Kung pupunta siya dito, paano mo ipapaliwanag to? Kung dito ako tutuloy, paano? Nabanggit ko na sa kanya kagabi. Ayokong magpunta siya dito na hindi alam kung ano ang sitwasyon. Ang sabi niya okay lang naman daw sa kanya. And anyway, susubukan lang naman namin kung anong pwedeng maging sitwasyon sa pagitan naming dalawa. Napatango ako kahit hindi ko masyadong maintindihan kung bakit pumayag si David sa ganong setup. Bigla akong napaisip kung tatanggapin ko ba ang trabaho dito sa Ragusa. Pero kung mag-iisa ako sa Milan, paano na kung lumaki na ang tiyan ko at mahirapan sa pagbubuntis? Wala akong kasama sa bahay. May dalawa pang nagrerenta sa kwarto sa apartment, bukod yun sa landlord. Pero may trabaho din ang mga yon at panggabi pa nga ang asawa ng isang Pinay. Yung isa naman, iba-ibang oras din ang shift. Alangan din namang umasa ako sa kanila sa pagbubuntis ko. Siyempre kahit sabihing estranghero halos si David sa akin, siya pa rin ang pinakakilala ko sa bansang to. At ang pinakaimportante sa lahat, siya ang ama ng anak ko. At mukhang tinanggap na niya ang responsibility na yon. Hindi nga lang kami at mukhang gusto pa niyang makipagbalikan sa ex niya. May pagkatanga rin. Sayang, gwapo pa naman. Alam kong wala akong karapatang magtanong. Alangan namang questionin ko kung bakit ang eng-eng niya. Ano ba ang totoo kong alam tungkol sa kanila nung mailing? Panay chismis lang naman ang nasagap ko. Bigla, parang gusto kong tawagan si Aileen para alamin ang mga impormasyon. Para malaman kung ano ba talaga ang chismis. At para makita ko rin ang picture nung babae. Okay lang sa kanya na nandito ako? Tumango si David. She understands. Abay dapat lang, siya nga ang unang nanlalaki. At break na kayo nung mabuntis ako so wala kang atraso sa kanya. Sa isip-isip ko, nalungkot bigla. Umasa ba ako na magiging legit kami? Siguro. O baka emotional lang ako dahil syempre, may nanay bang ayaw maging asawa ang ama ng anak? Maliban na lang siguro yung mga nabuntis ng kung sino o yung mga nagawa ng hindi maganda. Pero sa akin, kung si David, syempre parang gusto ko ring maging kami pero tanggap ko rin naman na one night stand lang yun. Hindi dapat maging dahilan yon para magpakasal ang dalawang tao. Kahit ang pagbubuntis, hindi tamang dahilan. Lalong tanggap ko na hindi naman Pinoy si David na kapag nakabuntis, kahit halos hindi kilala, kailangang pakasalan. Tama rin naman dahil ang kasal seryosong bagay. Commitment ang ibig sabihin. At alam na alam ko yun dahil kamakailan lang naman. Ikakasal na rin ako dapat. Kaya anong drama ko na gusto kong maging legit kami ni David? Are you alright? Tanong niya. Tumango ako. I think I'd like to try moving here, David. Wala kasi akong kasama sa Milan. Natatakot din ako sa totoo lang. Naging makatotohanan ang mga sinabi ko. Hindi ako magpapanggap na kayang-kaya ko lahat dahil hindi. I felt vulnerable. Ngumiti siya. Kumibot ang puso ko. Welcome to your new home, Catherine. Nakaw kung maaari lang ilalasunin ko na yung si Lollipop. Sabi ni Nanay Mirasol sa akin. Siya ang stepmother ni David. Ang Lollipop ay si Mei Ling. May isang buwan na si Nanay Sol sa Ragusa. Doon din nakatira sa bahay ng mama ni David. Best friends pa lang talaga ang dalawa mula nang maikasal si Nanay Sol sa papa ni David. Si Mei Ling ay kasama namin ni David sa bahay. Nakabukod din naman siya ng kwarto. Parang lumalabas na hindi pa rin naman siya girlfriend ni David ulit. Parang wino-workout pa nila ang relasyon nila. Ewan, naguguluhan din ako. Pero sina Mama Giovanna, ang mama ni David, at si Nanay Sol, talagang nagtandem para panggigilan si Mei Ling. Hindi rin nila ikinuble na ayaw nila sa babae. Kung ako si Mei Ling, talagang aalis na lang ako. Pero parang walang talab sa babaeng makapalang kahit na anong parinig ng dalawang matandang babae. Deadma talaga siya. Manhid. Kung sa bagay, halos hindi naman lumalabas ng bahay. O kung lalabas man, kinakaray lang si David kung saan-saan. Nakakairita. 3 buwan na rin ako sa Ragusa. Medyo malaki na ang tiyan ko. Araw-araw akong nagpupunta sa office.
Hinahatid ako ni David at ayaw akong payagang mag-scooter. Kahit ang mama niya, scooter ang gamit sa short distance travel. Kahit nga si Nanay Sol. Pero ako, bawal. Minsan overly protective sa akin si David. At feel na feel ko naman. Hindi kasi nakakasakal o nakakainis. Wala namang pinagbawal na kahit na ano, maliban sa pagsakay sa scooter. In case naman na gusto kong mamili, mismong ang mama niya ang nagde-drive sa akin. O kaya si Nanay Sol. Pero meron ding mga tauhan sa villa na lahat mababait sa akin. Spoiled ako kung tutuusin. Masaya ako. Kasundo ko ang lahat ng mga tao. Kahit ang mga empleyado sa agency, kasundo ko rin lahat. Madaming businesses si David na tuklasan ko. Meron pang nasa ibang bansa. Pero desidido siyang Saragusa magstay dahil sa mama niya. Ang papa niya at si Nanay Sol kasi may 2 anak naman daw sa Amerika. Pero ang mama niya, siya lang ang anak. Sobrang bait ni David. Nakikita ko yun sa araw-araw. Mabuting anak, mabait na employer, masipag, cultured, ang gwapo-gwapo, at mabango pa palagi. Nakakainis. Ayoko nang ma-inlove sa kanya dahil obvious naman na si Miling ang gusto. At kaisa ako sa sama ng mga taong hindi maintindihan kung bakit. Nakaka-frustrate sobra. Anong meron ng babaeng yun? Ginto yata ang kifi? Ewan ko ba pero kapag ang isang tao masama ang ugali, na-highlight ang kapangitan ng panlabas. Pero kapag mabait, parang gumaganda na rin. At si Mailing ang tipo ng taong hindi naman masasabing pangit ang panlabas. Pero parang nagiging gano'n na rin dahil talagang iba ang dating ng ugali. Ako ang buntis pero siya ang may mood swings. Spoiled kay David kaya inerte queen kahit hindi naman bagay sa itsura. Singkit na singkit. Unat na unat ang hair na parang kay Dora. Maliit ang ilong, manipis ang labi, square ang muka. Malaki ang ulo kumpara sa maliit na katawan kaya binansag ang lollipop ni Nanay Sol. Sobra sigurong talino kaya ang laki ng ulo at mahusay ding mambilog ng ulo ng gwapo. Kung tutuusin, talagang hindi tsaka pero paano mo naman ma-appreciate kung sa umaga, samba ko lagad ang muka at nagre-request ng pagkain alam naman niyang wala sa Italy. Tulad ng congee na may century egg at pork floss o yung Singaporean kaya toast at iba pa. Ito namang si David, gumawa ng paraan para mabigay ang hilig ng bisitang pandangal. Wala namang ginagawang masama sa akin si Mailing pero nakikita ko ang mga patirik-tirik ng mga mata. At minsan din niyang nabanggit na bubukod daw sila ni David sa Kaliman. Para bang nag-warning ng hindi magiging full-time tatay si David sa anak namin. Pero kahit gusto kong isumbong kay David, hindi ko naman magawa dahil para ko na rin sinabi na inaasahan ko palang maging full-time siyang ama. Kahit na kung sakaling maayos nila ni Mailing ang pagsasama nila, syempre alangan namang kasama ako sa bahay nilang mag-asawa. Ano na naman po ang ginawa, Nay? Tanong ko kay Nanay Sol na samba ko lang muka. Hindi raw masarap ang adobo ko. Hindi daw tulad ng luto ng mga katulong niyang Pilipina. Ang ang inang haliparot na yon. Potty mouth ang matanda, pero endearing. Napakaganda ni Nanay Sol, pero kapag nagsalita, parang makikipagsabunutan sa kalsada. At ang sabi, 3 daw ang katulong niya na Pinay lahat. Ay di sabi ko, ako man 3 katulong ko. Singaporean lahat. Pinagtawanan ako. Wala daw Singaporean na dadayo sa Amerika para sa ganong trabaho. Pilipino lang daw gumagawa nun. Abay ang ina pinagtawanan pa ako. Ay ang totoy isa lang naman ang kasambahay naming mag-asawa at Pilipino nga rin. Pero ina pa rin yung babaeng yan. Hinihinga sa ngit-ngit ang matanda. Huwag mo nalang kausapin, ay. Sumasama pa ang loob mo. Sabi ko, ikaw kasi. Sikmat sa akin. Gulantang ako. Ako po, ano pong kasalanan ko? Ayaw mo pa kasing sampahan niyang magaling na lalaki. Buntis ka na ipakipot ka pa dyan. Landiin mo na't nang makatikim na tayo ng mainit na sabaw ko. Ang ganyang lalaki, pinipikot na yan. Natawa ko. Hindi na kailangang malaman ni Nanay Sol na ilang ulit ko nang pinangarap pikutin ang tatay ng anak ko. Pero ang lalaking ayaw, hindi mo mapipilit. Huwag kang tumawa, Ineng. Seryoso ako. Napag-usapan rin namin ni Giovanna kung gusto mo igawa natin ang paraan yan. Si Nanay naman, kung ayaw sa akin, ayaw talaga. Paano ko naman pipilitin? Pero gusto mo, hindi ba?
Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi ako nakaimik. Nag-init ang mukha ko. Naku, kayo talaga, Nay. Ay, gusto mo ano? Ano po bang gusto? Ay, ano bang damdamin mo kay David? Hindi agad ako nakaimik. Nahiya akong umamin. Ang totoo, na-inlove na ako dahil ang hirap na hindi mahalin ng lalaking yun. Pero gusto ko syempre kusa rin akong mamahalin, di ba? Ayokong ipilit ang sarili ko sa kanya. Ay, akitin mo na. Udyok ni Nanay Sol. E paano ko naman po maaakit, ang laki na ng tiyan ko? Ay, siya naman ang may kagagawan niyan, subukan mo na. At kapag kailangan mo kami ng mama mo, sabihin mo lang. Gagawa namin ng paraan para mapalayo si Lollipop. Natawa ako pero tumango. Nang umalis na si Nanay Sol, naisip ko, baka may point siya. Yaman din lamang na nandun na ako, why not? Isa pa, kung si Meli nga na ng lalaki, todo pa rin ang effort. Ako pa ba na buntis ang mahihiya? Hindi ako ng lalaki. Hindi ako gumawa ng kahit na anong masama. Kung tutuusin talagang kayang-kaya kong tapatan si Mailing. Confirmed naman na ng lalaki ang bruha. Mismong si Nanay Sol ang nagkwento sa akin. Tama ang chismis na nasagap ko noon sa Singapore. Isang may kinakasamang Pinoy ang naging third party. Pero siguro hiwalay na rin yung dalawa. Baka na-realize ni Mailing na ang laki niyang tanga kaya iniwan ng Pinoy at binalikan si David. Ito namang si David, ing sa babaeng yun. Hindi ko talaga magets kung bakit kaya nag-Google ako. Doon ko nabasa na meron daw mga taong na-trauma sa hiwalayan ng mga magulang nung araw. Kaya pilit inaareglo ang isang toxic na relasyon. Dahil sa isip ng mga taong yon, para na rin nilang inaareglo yung nakaraan. Ewan ko lang kung totoo yun. Pwede ring mahal din lang ni David talaga si Mailing. Pero enough bang dahilan yung pagmamahal para mabulag na ng tuluyan? I mean, kung nanlalaki na, bakit bibigyan mo pa rin ng chance? Well, hindi pa naman sila nagkakabalikan so far. So, pwede pa sigurong gawan ko ng paraan? Pero paano kung tulad nito, naghahanda na si David ipasyal ang Lollipop. Habang ako, may iwan lang sa bahay. Maya-maya pa, umalis na nga sila. Maaga pa. Malamang na gabi pa makakauwi ang dalawa o baka bukas pa ng gabi. Depende sa papasyalan nila. Around noon, nagring ang phone ko. Si David ang tumatawag. Hello? Hey, how are you? Okay lang. Miss na kita? Sabi ko. Mukhang hindi niya inaasahan kaya ilang sandali bago siya nakasagot. Parang nakangiti siya ng magsalita. Really? Ewan kung bakit nag-blush ako. Really? Nasaan ka? Monica, nag-lunch ka na? Hindi pa. Bawal kutumin ng anak ko. Napahagikik ako. Never magugutom. Hindi mo pa ba napapansin kung gaano na ako kataba? No, you're perfect. Aw, you're sweet. Uwi ka na? I would love to. Pero may pupuntahan pa kami. I will buy you chocolates. Naglilihi ka pa ba dun? Yes, and ricotta gelato. Pero ikaw ang craving ko eh. Naglakas loob na ako. Natigilan siya pero maya-maya ay sinabi, Naglilihi ka sa akin? oo. At nauumay ako kay Mailing. Ayoko siyang makita. Baka makamukha pa niya baby natin. Bad girl. Hindi naman siya tunog galit. Napalabi ako. Uwi ka na, David. Samahan mo ko dito sa bahay. Holiday eh, malungkot ako dito. Ako lang mag-isa. Sige na. Alright, I will be there soon. Ayokong kasama mo si Mailing kahit ngayon lang. A strange request, but alright. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya at kung saan ilalagay si Mailing. Pero umaasa akong totoong ang uuwi siya lang. Naghintay ako. 1 oras at kalahati. Pumasok na siya sa bahay. May bitbit na pasalubong sa isang kamay. Chocolates, gelato, and no mailing. Anunsyo ng gwapo. Saan mo siya tinambak? Tanong ko. Very bad girl. Naitakip ko ang mga palad sa mukha ko. Nahawa na ako kay Nanay Sol. Sorry, David. Pero nasan siya? In a B&B. Napangiti ako. Kung nalaman ko lang na ganito lang pala kadaling agawin si David. Noon ko pa sana ginawa nang hindi na namin kinailangang tiisin ang dilubyong Mailing na yon. Hinawakan ko siya sa kamay at hinigit papunta sa kusina. Ipinatong niya ang plastic bag sa mesa.
Kukuha na sana ako ng mga baso para sa ice cream nang higitin niya ang kamay ko at ipihit. May ngiti sa mga labi niya. Did you really miss me? Tanong niya. Yes. Sinalubong ko ang mga mata niya. Why aren't you kissing me yet then? Gusto palang magpakis ng gwapo di pagbigyan. At ano nga ang sabi ni Nanay Sol? Sampahan ko na raw? Bigla ko tuloy siyang dinampian ng halik sa gilid ng leeg. Munti ka na siyang umungol. You're being a very naughty girl, Catherine. Sambit niya. May reklamo? Halikan ko nga ulit sa leeg. Hinapit niya ako. Meron. Ha? Bakit dyan lang? Napangiti ako. I kissed his lips. Naipikit ko ang mga mata ko. Hindi makapaniwala na ngayon lang ulit kami nag-kiss. At magmula doon, nauwi kami sa kwarto. Mas mainit pa yata ngayon kaysa nung una kaming nagtabi. Kahit medyo malaki na ang tiyan ko, parang wala siyang pakialam. I'm so beautiful daw. Kilig naman ako. After an hour, naulit na naman. Parang mauubusan kami ng panahon. Naisip ko, siguro may feelings din siya sa akin. Hanggang sa bahagyang dumilim bandang 5:30. Inabot ni David ang phone niya. Tumayo siya at nagpaalam sa akin. I need to get back to Monica. Ha? Bakit? Mei Ling is still there. She needs me. Gusto kong magwala sa sinabi ni David. Napaiyak ako. Gusto kong magsumbong sa mama niya at kay Nanay Sol. Pero sa huli, kinimkim ko na lang. Bahala siya sa buhay niya. Di doon siya sumiksik sa babaeng yun. Kahit mukha na akong botete sa laki ng tiyan ko at alam kong mas lalo pang lalaki. Di hamak naman mas maganda ako doon at mas mabait. Nagsisisi akong inakit ko pa. Pero si Mei Ling pa rin pala ang gusto. Ewan kung paano nangyaring parang sabik na sabik sa akin. Pero ang itatabi sa pagtulog, yun pa ring isa. Buisit. Niyaya akong mag-dinner ni na Mama Giovanna at Nanay Sol. Kaysa magmukmuk ako, umuon na lang ako. 9:00 ang hapunan. 8:00 pa lang, nandun na ako kay Mama Giovanna. Nakichismis agad si Nanay Sol. Bakit daw biglang umuwi si David at umalis din? Pupuntahan daw po si Mei Ling. Sagot ko kasabay ng buntong hininga. Pinauwi ko lang po nung tanghali. Nilambing ko. Pero si Mei Ling talaga ang gusto. Tinamaan ka ng magaling. Hinarap ni Nanay Sol si Mama Giovanna. Hindi siya marunong mag-Italian kaya ang sabi sa makapal na Filipino accent, "It's not good, Giovanna. Our son is, how do you say? Gayuma. Like love potion. Hypnotized by lollipop. This one, she asked our son to come home. Like asking to be sweet, you know. Like romantic ba? And he came but left also. We have big problem." Humarap siya ulit sa akin. Ay baka naman hindi mo tinihayaan, Neng. Nanay. Nabiglang sabi ko, napalabi. Gets niya agad. Ay naloko na. Ibig mong sabihin tinihayaan mo pero bumalik pa rin kay Lollipop. Napayuko na lang ako. Si Nanay Sol na ang nagkwento kay Mama Giovanna. Nagalit din si Mama Giovanna pero natahimik din nang makita mula sa sala ang sasakyan ni David. Pumarada iyon sa labas. Bumaba si David at bumaba rin si Mei Ling. Tumuloy sila sa bahay. Agad pinisil ng dalawang matanda ang kamay ko. Sinisiguro ko sa iyo anak na hindi kita pababayaan. Sabi ni Mama Giovanna sa akin. Ay kung sadyang tanga ang lalaki, pero kakausapin ko at Mama Sol hindi na po. Pakiusap ko, nahihiya na ako. Hayaan na lang po natin siya kung ano po ang gusto niya. Tumango na lang siya. Inibanan niya ang topic. Salamat naman dahil naiiyak na ako. Pero nakita naming lumabas na rin sa bahay sina Mei Ling at David. Natulala ako nang biglang buhati ni Mei Ling ang maliit na paso ng bulaklak at ipukol iyon kay David. Mabuti na lang nakaiwas ang lalaki. Basagang paso sa sahig. Hoy! Impakta ka! Sigaw ni Nanay Sol habang si Mama Giovanna ay na-trigger ang pagiging Mama Mia. Sinugod agad si Mei Ling. Hindi alam ni David kung sino sa tatlong babae ang aawatin dahil parang handa ring manakit si Mei Ling. Tutulong na rin ako pero ang sabi ni David,
You get in, pregnant lady. Now. Nanay Sol, si Catherine po. Parang napilitan lang si Nanay Sol na lapitan ako at hawakan, na para bang hindi siya ang pasugod kanina. Sige, banatan mo. Bulong niya habang nakatingin kay Mama Giovanna, na noon ay sinasapak na si Mei Ling. Na-underestimate ng babae ang bangis ng galit na ina. Kahit si David at ang isa pang tauhan ng villa na lalaki ay nahirapang paghiwalayin ang dalawang babae. Pero sa wakas ay nailayo na rin si Mama Giovanna nang hindi nauubos ang buhok ni Mei Ling, na dinaklot ng matanda at ayaw pawalan sana. You will pay for this. Banta ni Mei Ling. David, you've made a wrong decision to choose this Filipina over me. Napatulala akong lalo. Tama ba ang dinig ko? Go, Mei Ling. Giuseppe will take you back to Monica. Pinagmumura kaming lahat ni Mei Ling. Saka siya sumakay sa kotse din ni David na minamaneho ni Giuseppe paalis. Agad binalingan ni David ang mama niya. Inalam kung okay lang ang pakiramdam. Pumasok na kaming lahat sa bahay. Malakas ang tibok ng puso ko. Tama ba ang pagkakaintindi ko na pinili ako ni David? Konting galos. Kayang-kaya ni Giovanna. Ako nang bahala dito, sige na. Sabi ni Nanay Sol. Mag-usap na muna kayong dalawang mag-asawa. Tiniyak ni David na maayos ang nanay niya, na tinataboy na rin kaming dalawa para mag-usap daw. Humarap sa akin si David. Bumuga siya. Bugang parang sinasabing, sa wakas. Sigh of relief. Can we talk? Oo naman. Nagpunta na kami sa bahay. Pinaupo ko siya. Tinignan ang mga galos sa braso niya. Grabe si Mei Ling. Parang dinagit ng lawin ng braso ni David. Diyos ko, kukuha ko ng gamot. No, it's fine. I just want to. Tumitig siya sa akin saka ngumiti. I just want to kiss you, Catherine. May I? Napangangako saka tumango. Iyon lang at hinalikan niya ako. So very gently, so heartfelt. Parang natunaw ang puso ko at kaluluwa. I'm sorry if it took so long to realize that I don't want her anymore. I love you and I want to build a family with you, Catherine. I just love you so much. Little by little I fell deeply in love. Everything about you I love. Everything. Nagunahan sa pagdulo ang mga luha ko. Bakit mo kasi pinayagan pa siyang magpunta dito? I'm sorry about her. Mahirap ipaliwanag kung bakit ang tagal niyang hawak akong parang laruan. I guess she has that gift of manipulation. Tuwing magsasawa na akong bigyan ng katwiran ng ginagawa niya, sasabihin niyang ako lang ang nakakaintindi sa kanya. She would beg me to stay. She would promise to change, show me that she's capable of it. I felt protective of her. Mientras akong nakakarinig ng mga pinta sa kanya, pakiramdam ko lalo lang napapatunayan na tama siya sa pagsasabi na walang may gusto sa kanya. Na ako lang ang nandun para sa kanya. Na ako lang ang protector niya. My God, I spent most of our time together trying to protect her from everyone. I failed to see that I needed protection from her too. I don't know why I kept falling for the same scheme. I guess I needed to see what a wonderful person I might lose if I kept believing her. Nung pinauwi mo ko, buo na ang desisyon ko bago yun. Naghihintay lang talaga ako ng tamang tiyempong sabihin sa kanya. Napaaga lang. What a horrible woman. I'm very happy she's gone. So thank you. Bakit akong pinapasalamatan mo? Dahil kung hindi ka dumating dito, baka naloko na naman niya ako. Kung hindi man baka nagtagal bago ako nagising. Can you believe how dumb I was to wait so long? Bigla akong napangiti. I read it happens to the kindest people. Totoo rin ang sinabi ko. Sabi sa nabasa ko, ang target daw talaga ng mga narcissist ay yung mga mababait na tao. Si David ang pinakamabait na taong nakilala ko. Sobrang bait at genuine. Anyway, I would really like to be a part of your life, Catherine. Not just the father of our baby, but as your partner in life. If you would have me, we can try. We can get to know each other better. Would you like that? I would absolutely love that, David. Sabi kong napaiyak na. Mahigpit niya akong niyakap. Saka ako hinagkan sa mga labi.
Hindi ko naisip kahit kailan na pwede palang maging sobrang saya ko at fulfilled sa araw-araw. Nung gabing umalis si Mei-Ling, noon nagsimula ang buhay namin ni David na mas focused sa isa't isa. 1 month pagkatapos kong manganak, nag-propose siya sa akin. Siyempre, oo ang sinagot ko. Nakilala ko ang papa niya at mga kapatid sa ama. Umuwi rin kaming Pilipinas para ipakilala ko siya kina Mama at LV. Gusto kong sabihin na balik na sa dati ang samahan naming magkapatid. Pero sa palagay ko, hindi na mangyayari yon. Kahit pinatawad ko na siya, yung trust na wala na talaga. I wish her well, of course. Sila ni Marco. Pero siguro talagang wala na sa Pilipinas ang buhay ko. Magkatulong kami ni David sa mga negosyo. Nakatira pa rin kami sa villa ng biyenan ko, na sobrang bait sa akin at sa mga anak ko. Yap, mga. 2 na ang anak namin ni David. Sa nangyari sa akin, madami akong na-realize. Una, ang pagpapatawad ay hindi pinipilit, pero hindi rin ito kusang darating. Isa itong desisyon. Nasa atin ang desisyon kung ready na tayo o hindi pa. It takes time. Sometimes, it takes a lot of time. Pero kapag buo na ang desisyon mo, magagawa mong magpatawad. Pero iba ang pagpapatawad sa pagtitiwalang muli. Pangalawa, minsan may mga hindi inaasahang pangyayaring babago sa buhay mo. Maging open ka lang sa change. Tanggapin kahit mahirap ang bagong simula. Dahil kung ayaw mong umalis sa comfort zone mo kahit masikip na ito, ikaw din ang mahihirapan sa huli. Peaceful ang buhay ko ngayon. Ito yung pinapangarap ko noon pa. Ang buhay kong kasama ang asawa ko, may backdrop na pagkaganda-ganda. We live in a place with an old world charm. Malapit din kami sa beach. Minsan parang panaginip lang, pero sa tuwing umagang magigising akong makikita ang gwapong muka sa tabi ko. Mapapangiti na lang ako, yayakap sa kanya, makakatanggap ng magaan na halik, at mapapabulong ng pasasalamat para sa buhay na binigay sa akin. Wala na akong mahihiling pa.